Huwag kang maingay. Bawal pumasok dito. Umalis ka agad. Nakatakas ang ibon na nasa kamay. Ang lambot ng balat ng babaeng iyon. Sayang. Pasensya na. Ang init? Ano ba ang ipinakain nila sa akin? Bakit ang sama ng pakiramdam ko? Ang init. Para pilitin ako, si Lolo ay gagamit pa ng gamot para sa akin. Ganyang hakbang. Dahil ito ay inayos ni Lolo, makikipaglaro na lang ako. Inihaw na kamote. Matamis at masarap na inihaw na kamote. Hindi araw-araw dumarating ang pagkakataon. Pukpukin habang mainit ang bakal. Bumili ng 2 libreng bulaklak. Inihaw na kamote. Mr. Shi, sino ang dalawang batang iyon? Mukha silang eksaktong kopya mo. Tunay nga, Ngunit kanino ang mga batang iyon? Napakabata pa at kumikita na ng pera. Yung mga magulang ay napaka-materialistic. Talagang walang puso. tama. Xiaobao, Xiaobei, Nanay, bakit nagtitinda ka na naman ng kamote? Sino siya? Parang nakita ko na siya sa isang lugar dati. Mom, tingnan mo. Ang daming naibenta ng ate ko at ako ngayon. Oh, ma'am. Mahirap para sa'yo na palakihin kaming mag-isa. Kung mas marami tayong maibenta, mas magiging madali para sa'yo. Ang gagaling ninyong mga bata. Pasensya na, Xiaobao, Xiaobei. Hindi ko alam kung sino ang tatay ninyo. Kung mahahanap ko ang tatay ninyo, baka hindi na kailangan magdusa kasama ako. Hindi naman mahirap. Masaya naman ako. Kapag lumaki kayo, tutulungan ninyo ako, ha? Sige po, sige po. Ngayon, gawin na natin ang takdang aralin. Tara na. Kaya single mom pala siya. Maling akala. Brat! Malapit na ang Chinese New Year. Nasaan ang kasintahan mo? Nasaan ang apo ko sa tuhod? Lolo. Huwag mo akong tawaging lolo. Ang galing-galing mo talaga. Kung hindi ka magdadala ng kasintahan ngayong bagong taon, susunduin mo na lang ang bangkay ko. Pinipilit na naman siyang mag-asawa. Alam mo na, sana ko hahanap ng apo sa tuhod para sa kanya. Hindi naman pwedeng bigla na lang lumitaw. Naisip ko na, Sino siya? Bakit parang pamilyar? may natitira pa bang inihaw na kamote? Bibilin ko lahat. Bakit hindi mo muna tikman? Ito. Ang sarap. Parang makalangit. Napakasarap. Ito para sa iyo. Para sa akin ito, Oo. Salamat sa pagbili ng aking kamote. Maligayang bagong taon sa iyo. Sana lalo kang gumwapo. salamat. Ang bait ng lalaking ito. Sana siya ang tatay ko. Well, meron akong isang bastos na kahilingan. Ano? Sana ay kaya mong magpanggap na aking kasintahan at sila naman ay magpanggap na aking mga anak. Sana ay kaya mong magpanggap na aking kasintahan at sila naman ay magpanggap na aking mga anak. Baliw ba siya? Paano siya nakaisip ng ganyang kalokohan? Magpanggap na yung kasintahan? Ikaw, Huwag kang mag-alala, wala namang masama. Dahil darating na ang Chinese New Year, kailangan ko lang harapin ang aking pamilya. 300,000 kada buwan. Ano sa tingin mo? 300,000? Nanay, ibig sabihin ba ay yayaman tayo? At hindi mo na kailangan magtrabaho ng napakahirap. Kaya kong tiisin ang hirap. Ngunit hindi mo kaya, nanay. Tama yan. Ang tuition ni na Xiaobao at Xiaobei ay hindi pa handa. Kung meron tayong 300,000, hindi na tayo mag-aalala. Sige. Tanggap ko.
ang ganda mo. Parang diwata. Paumanhin, hindi ako sanay na magsuot ng mga sapatos na ito. Hindi ba sinabi mong gusto mong magsuot ako ng mataas na takong? Wala akong masyadong tuntunin dito. Hayaan kang kumilos kasama ko, pabigat na ito. Kung hindi mo kayang magsuot ng mataas na takong, huwag na lang. Napakabait niya. Sana ang tatay ng mga bata ay ganito rin kabait. Ikaw na, Pilyo. Ngayon na ang huling pagkakataon mo. Kung hindi mo dadalhin ang iyong kasintahan sa bahay, Huwag kang mag-alala. Ang iyong mga apo ay kasama ko. Dadalhin ko sila upang makita ka ngayon. Xiaobao, Xiaobei. Malapit na tayong magtanghal. Dapat mo akong tawagin nila akong tatay. Ayaw ba nila? Tatay. Tatay, mahal na mahal ka namin. Tatay, ganito ba tayo dapat kumilos? Oo, ganyan. Susundin natin ang plano mamaya. Huwag kang matakot. Kung gagalingan mo, gagantimpalaan kita ng 100,000. Sige, tatay. Tatay, pangako kong gagawin ko ito. may mga apo ako sa tuhod. May mga apo ako sa tuhod. Hindi ito panaginip. Bilisan mong sabihin sa kusina. Palitan lahat ng ulam ng mga paborito ng mga bata. Bumili rin ng 2 pang mall. Ibalik lahat ng damit ng mga bata at mga laruan sa akin. Bumili ng 2 pang animation studio. Ipaproduce sa kanila ang mga cartoons na gusto ng mga apo ko sa tuhod. Oo. Gagawin ko agad. Tatay, hindi ba laging single si Jingxiu? Pwede bang peke ang mga batang ito? Si Jingxiu ay talagang walang pakundangan para dayain ka ng ganito. Kung maglakas loob siyang humanap ng magdaya sa akin, babasagin ko ang mga binti niya at sipain siya palabas ng pamilyang Shi. Kinakabahan ka ba? Hindi ako kinakabahan. Boss, makatitiyak ka. Lolo! Darating na. Ikaw na bata, paano mo nagawang dayain ako? Tingnan mo kung paano kita pakitunguhan. Lolo sa tuhod! Anong nangyayari? Paano sila mukhang eksaktong tulad ng batang yon noong bata pa siya? Ikaw ba ang lolo ko sa tuhod? Lolo? Lolo sa tuhod? Xiaobao, Xiaobei. Pati kayo. Kumusta lolo sa tuhod? Mabuti. Hayaan mo akong yakapin kayo. Tatay, halatang peke ang 2 batang ito. Huwag mong hayaang lokohin kanila. Oo, tatay. Si Jingxiu ay laging single at biglang may 2 anak. Sa tingin ko, malamang na umuupa siya ng mga peke. Anak, ano itong lahat? Lolo, sila talaga ang mga apo mo sa tuhod. Paano ko magbibiro tungkol sa ganitong bagay? Hindi tiyak yun. Tatay, kailangan mong mag-ingat. Nakuha ko! Daddy, hindi ngibit si Lolo sa tuhod ay kamukha ng samin. Tama. Ang 2 batang ito hindi lang kamukha ni Jingxiu, kundi pareho rin ng mga mata. Paano sila magiging peke? Binanggit ko ang kanilang mga mata at ginawa niya rin iyon. Tatay, ang pagkapareho ng mata ay hindi patunay na totoo sila. Ang mga manloloko ngayon ay napakatalino. Ang 2 batang ito ay malinaw na hindi lahi ng Shi. Tiyuhin, saan ang patunay mo na hindi sila... Ginagawa ko ito para sa kabutihan ni tatay. Matanda na siya at niloloko mo pa rin siya. Nasaan ang konsensya mo?
Tara, isasama ko kayo kumain. Sige. Tito, Ano ang gagawin natin? Halatang peke ang dalawang batang ito. Ano ang magagawa natin? Ang totoo ay hindi peke. Ang peke ay hindi maaring totoo. Para ilantad si Jingxiu, madali lang iyon. Kain. Ang alam mo lang ay kumain. Titiyakin kong wala ka ng susunod na kain. Halika, Xiaobei. Umupo ka rito. Umupo. Xiaobao, umupo. Umupo ka rito. Bakit kayo nakatayo? Umupo kayo? lahat umupo. Mom, ang lugar na ito ng kainan ay mas malaki kaysa sa bahay natin. Mom, ang bango. Mom, Hello? Well, pamilya naman tayong lahat. Huwag na kayong mahiya. Magsimula na tayo. Kain na. Ma'am, paano ko kakainin ito? Ito ay tinatawag na steak. Nakita ko lang ito sa TV. Sabi napakamahal daw. Hindi ko rin alam kung paano kainin. Okay lang. Kumakain lang tayo para mabusog. Hindi mahalaga kung ano ang gamit natin. Mom, kumain tayo gamit ang chopsticks? Tama ka. Kumain tayo ng chopsticks. Bastos na probinsyano. Kumakain ng kanluraning pagkain gamit ang chopsticks talaga? Akala niya, kumakain siya sa karinderya? Nakakahiya. Ang steak na ito ay napakamahal. Ngayon ganito mo kakainin. Ang kawawang baka ay namatay ng walang kabuluhan. Ning, sa anong marangal na pamilya ka ipinanganak? Bakit hindi mo alam kung paano kumain ng steak? Marangal na pamilya. Sa tingin ko galing siya sa isang liblib na nayon sa bundok. Huwag mong isipin na pagsisipsip sa pamilya siya ang magbabago kung sino ka. Ang ugat ng tao ay hindi kailanman nawawala. Hindi talaga kami sinungaling. Ano? Saan ba galing ang dalawang batang ito? Maaari bang sila ay anak ng ibang lalaki? Pag-isipan mong mabuti, ang pagdaya sa pamilyang Shi ay nangangahulugang pagkabilanggo. Talaga bang manloloko siya? Ano ang problema? Wala, ako. Baka mapahiya kita. Ang karne na ito ay mas masarap kainin gamit ang chopsticks? Hindi ba? Jingxiu, ang iyong mga aksyon ay nagpapahiya sa pamilyang Shi. Kung kumalat ang balita, ano na ang reputasyon ng pamilyang Shi? Kung ihahambing sa mga kagamitan sa pagkain, ang dignidad at pagiging magalang sa pananalita, ang tunay na pagiging maginoo. Kaya ano sa palagay mo? Ikaw, Hoy! Ang paraan ng pagkain na ito ay bago. Kailangan kong subukan. tatay, Ang sarap ng pakiramdam kumain ng malalaking piraso ng karne. Kain na. Tama ang amo. Ang pagkain gamit ang chopsticks ay talagang masaya. Eksakto. Bakit kailangan pang maging strikto sa bahay? Siyempre, kung ano ang makakapagpasaya sa akin. At ang pagkain gamit ang chopsticks ay talagang kasiyahan. Parehas pa sila ng paraan ng pagkain. Mukhang sila nga ang aking mga apo sa tuhod. Ipaalam sa lahat ng miyembro ng pamilyang Shi. Bumalik para sa salu-salo sa bisperas ng bagong taon. Gusto kong ipakilala ng formal ang aking dalawang apo sa tuhod. Opo, sir. ipakilala. Baka gusto ni tatay, ibigay ang mga share na nasa kanyang pangalan sa dalawang batang ito? Tatay, ang pagkakakilanlan ng mga batang ito ay hindi pa nakumpirma. Eksakto. Paano kung nandito sila para manloko sa atin?
Malaking lugi ang pamilyang Shi. Nakakahiya iyon. Tama na. Tapos na yon. Xiaobao, Xiaobei, halika rito, halika. Halika rito. Halika. Manatili muna kayo sa bahay ko ngayon. Sa loob ng ilang araw, bibigyan ko kayo ng malaking sorpresa. Okay? Sige, salamat lolo sa tuhod. Ano ang gagawin natin? Kung ibibigay niya ang mga shares na yun sa dalawang batang yon, wala ba tayong makukuha? Huwag magmadali. Ang pinakamaganda ay darating pa. May plano ka? Nahanap ko ang impormasyon ni Jiangning. Tindera lang siya ng kamote. Ang dalawa niyang anak ay tiyak na hindi lahi ng Shi. Ipinadala ko na ang kanilang buhok sa testing center at hiniling sa kanila na tiyakin ang pagiging totoo ng report. Sa oras na iyon, Sa handaan ng bisperas ng bagong taon, magagalit siya at maaaring magpaalam si Xi Jingxiu sa pamilyang Shi. Eto, uminom ka ng dahan-dahan. Okay ka lang? Kuya, kung ang boss, sana ang aming tatay, mabait siya. Hindi na kailangang magtrabaho ng husto si nanay. May idea ako. Mamaya, Pasensya na. Kung hindi dahil sa pagtulong sa akin na umarte, hindi mo na kailangang makibahagi sa kwarto kasama ako. Kumukuha ako ng pera para malutas ang mga problema. Trabaho ko ito. Hindi na kailangang maging magalang, boss. nanay umuulan. Tatay, natatakot ako. Pwede mo ba akong samahan matulog? Nakakaawa talaga ang mga batang ito. Kung hindi dahil sa inaantok, hindi nila ako mapagkakamalang tatay nila. Matutulog ako sa tabi mo? Tara, matulog na tayo. Matulog. Diyos ko, paano ako napunta sa mga bisig niya? Hindi ba't pinapatulog ko lang si Xiaobei? Paano nangyari ito? Pasensya na. Hindi ko sinasadyang makatulog kagabi. Ngit huwag kang mag-alala. Wala akong ginawa. Okay lang, okay lang. Nakatulog din ako ng hindi sinasadya. Ma'am, naligo na kami at nagpalit ng damit. Ma'am, kaya na naming mag-isa ni kuya. Simula ngayon, magpahinga ka na. Huwag mo na kaming masyadong alalahanin. Mga anak, kayo ang pinakamabuti. Hindi ba ito ang pulang tale na nawala ko dati? Paano napunta rito? Sa akin yan. Hinanap ko siya ng 6 na taon, ngunit hindi ko alam kung nasaan siya. Tiyak na nagkataon lang. Pulang tali lang naman iyan. Maraming ganyan. Sige, magpapalit na ako ng damit. Sige. Salamat. Ngayong gabi ay ang handaan para sa bisperas ng bagong taon. Maaari bang lumabas ang resulta ng pagsusuri? Handa na ang ulat? Kailangan ko itong ibigay agad sa amo. Maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon at swerte. Lolo sa tuhod! Xiaobao, Xiaobei. Lolo sa tuhod! Bakit ang dalawang batang ito ay kamukhang kamukha? Si Jingxiu? Imposible. Si Jingxiu ay walang naging kapareha sa buong buhay niya. Wala ring babaeng nakapaligid sa kanya. Imposibleng may anak siya sa ganitong edad. Tama yan. Lolo sa tuhod! Maligayang bagong taon? Maligayang bagong taon. Lolo sa tuhod! Maligayang bagong taon. Lolo sa tuhod? Talaga bang mga anak ni Jingxiu sila?
Diyos ko, ang bilis niyang kumilos. Ilang araw pa lang, may mga anak na siyang kayang mag-utos. Maligayang bagong taon po. Nais kong maging malusog ka and magkaroon ng magandang gana. Parang isang tumbler, hindi natutumba. Salamat. Ito ang pinakamagandang biyaya na natanggap ko ngayong araw. Lolo sa tuhod, ito ang regalo ko. Sana magustuhan mo. Xiaobao, ang lolo sa tuhod mo ay mahilig sa jade at kaligrafya. Masyadong simple. Hindi niya gusto? Ang ignorante. Paano mo naibigay ito? Sa Panginoon? Eto, sabihin mo sa akin kung ano ang nasa loob nito. Try gamot na insik. Sabi ni Kuya may ubo ka. Ang amoy ng halamang gamot ay makapagpapagaan ng pakiramdam mo. Talaga nga. Salamat sa pagbibigay sa akin ng napakagandang regalo. Ang mahalaga ay ang intensyon, hindi ang halaga. Hindi lahat ay nasusukat sa pera. Tita, ano sa tingin mo? Sino ba ang hindi marunong mag-flatter? Ginawa ko na iyan nung bata pa ako. Lahat ngayon ay bisperas ng bagong taon. May magandang balita akong ibabahagi. Ngayon, ako ay may mga apo na. Hindi ako makapaniwala na sila talaga ang mga anak ni Mr. Shi. Hindi ka panipaniwala. Kaya napagpasyahan ko na ilipat ang 20% ng aking shares, 10 villa at 2 kumpanya ng laruan sa kanila. Ano? Tatay, baliw ka ba? Ibibigay mo ba talaga ang pamilya She sa 2 bastardong ito? Huwag mo silang tawaging mga anak sa labas. Tita, sila ang mga anak ko. Kailangan mong magbigay ng ebidensya. Ebidensya? Narito ang ebidensya. Tatay, tingnan mo. Nalaman ko na ang background ni Jiang. Siya ay isang nagbebenta ng kamote lang. Etong 2 bata ay galing sa ibang lalaki, mga anak sa labas. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Ipaliwanag mo sa akin, ano ang nangyayari? Lolo, ang background ni Ning ay hamak. Ngunit siya ay may mabuting puso at matatag ang loob. Sa akin paningin, siya ay mas mabuti kaysa sa ibang babae. Lolo, ang background lang ba jumolaga sa'yo? Ito ang unang pagkakataon na may humatol sa akin ng ganito. Tita, kahit na nagtitinda ng kamote si Ning, sa nanidsulag papaturaya na sina Xiaobao at Xiaobei, ay hindi ko tunay na mga anak? Ikaw. Jingxiu, tigilan mo na ang pagdadahilan. Nag-ayos na ako ng pagsusuri ng ama. Darating na ang ulat. Ano? Nako, hindi ko na ito may tatago. Sir, pakibilisan ang pagmamaneho. Opo. Kailangan kong maihatid ang ulat sa kanya sa lalong madaling panahon. Tangga, niloko mo talaga ako. Babaliin ko ang mga binti mo. Tai, Lolo. tingnan mo ang ginawa mo kay Tai. Kapag dumating na ang ulat ng pagsusuri ng ama, gusto kong makita kung paano mo ito itatanggi. Paano sila nangahas na magpanggap ng mga inapo ng pamilyang Shi? Maghintay ka lang, darating na ang ulat at makukulong ka. Oh, Tai, huwag mong patawarin si Jingxiu. Muntik mo nang ilipat ang mga bahagi sa 2 batang ito. Sa palagay ko, nandito sila para mandaya ng mga bahagi. Walang hiya. Hindi ko ginawa. Gusto ko lang... Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Wala siyang kinalaman dito. Lolo sa tuhod, hindi talaga kami nandito para sa mga bahagi. Lolo sa tuhod, dapat maniwala ka sa amin. Hindi talaga kami masasamang tao. Mahal na mahal ka namin. Ano ang pinagpapanggap ninyo mga bata? Sa tingin mo madali siyang lokohin? Malapit na ang pagsusuri ng ama. Tingnan natin kung paano ko magpapaliwanag ngayon. Eto na, nandito na ang ulat. Ginoo, ito ang ulat. Tai, sinabi ko sa iyo na hindi totoo, pero ayaw mo akong paniwalaan. Nakita nyo, si Jiang Ning ay isa lang nagtitinda ng kamote. Itong tindero ng kamote, gustong magkaroon ng anak ng pamilya Shi. Akala niya ba karapat-dapat siya? Ano bang masama sa pagtinda ng kamote? Kumikita naman ito gamit ang sariling kamay, umaasa sa sariling kakayahan upang mabuhay, at iyon ay isang bagay na ipagmamalaki. Tama.
Si nanay ay nagtinda ng kamote para palakihin kami? Ang galing niya! Mahal na mahal si nanay. Xiaobao, Xiaobei, salamat. Master, hindi pa ninyo tinitingnan ang ulat. Baka tingnan muna ninyo. Ano bang titingnan? Ang resulta ay, alam na, di ba? Baka punitin na lang para hindi magalit si Itay. Bahala na. Kahit hindi ko matanggap, hindi ko maikakaila na hindi sila mga apo ko. Nakakapanghinayang. Ano? Ano? Sina Xiaobao at Xiaobei ay talagang mga apo ko. May mga apo na ako. Ang hiling ko nung bagong taon ay natupad. Hindi. Ang pagkakakilanlan ng mga apo ay hindi maaaring peke. Pero si Jiangning, Tay, ano ba talaga ang resulta? Walang duda, talagang hindi kadugo. Mga gwardiya, dalhin ang 2 batang ito. At ang tindero ng kamote palabas dito. Sino ang mangangahas? Tiyuhin, kahit hindi sila mga anak ko, sila pa rin ay mga pinapahalagahang panauhin ko. Ang pamilya siyang namamahala dito. Hindi mo turno. Asyeng para magdesisyon. Lolo, pasensya na. Niloko kita. Pero ang buong bagay na ito ay desisyon ko. Sina Jiangning at ang iba ay walang kinalaman. anong nangyayari? Mukhang hindi alam ng batang iyon na sina Xiaobao at Xiaobei ay mga anak niya. Kailangan itong pag-isipan. Kung sila man ay tunay kong mga apo, ano bang mahalaga? Tatay, ano ang ibig mong sabihin? Talagang gusto ko ang 2 batang ito. Tinala nila sa akin ang sobrang saya sa mga araw na ito. Mahal ko lang sila. Sobra. Tatay, nababaliw ka na ba? Bobo. Xiaobao, Xiaobei. Gusto ba ninyong umuwi? Kasama ko? Mula ngayon, tumira kayo sa bahay ko. Bibili ako sa inyo ng maraming masarap na pagkain at masasayang bagay. Sige? Salamat, Lolo, sa tuhod. Pero sabi ni Mami, hindi dapat mamburaot. Hindi namin iyon matatanggap. Gusto kong manatili kasama si Mommy. Pinalaki mo ng mabuti ang mga bata. Napakabuti. Salamat. Talagang gusto ko sina Xiaobao at Xiaobei. Sana talaga ay makasama pa nila ako ng mas maraming oras. Paano kung ganito, Miss Jiang? Ikaw at ang 2 bata ay tumira sa tahanan ng Shi. Tatay, ano ang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Alam mo na ang hamak na ito ay naghahangat ng yaman ng pamilya natin. At ikaw pa, Tumahimik ka. Payag ka ba? Napakabait niya. Malaki ang naitulong sa akin ng boss. Kaya ng mga bata na makasama pa sila bilang paraan upang bayaran ang kanilang kabutihan. Sige, alis na kami. Sige, alis na kami. Katiwala? Amo, agad na magutos na maging fake at ihanda ang lahat ng kailangan sa bahay para kay Miss Jiang o para sa mga bata. Huwag kalimutan ng isa man. Opo, amo. Haha, halika. Umuwi na tayo ng sama-sama. Tara na. Baliw ba siya? Hindi iyon ang supling ng pamilyang Shi. Bakit itinuturing niya silang parang kayamanan? ano ang dapat katakutan? Ang peke ay hindi magiging totoo. Basta huwag siyang makipag-agawan sa akin sa ari-arian. Ayos lang. Binibining Jiang, pwede kang manatili muna ng 3 buwan? Gusto mo sila ng sobra? Iyon ay biyaya nila. Ayos lang sa akin ang kahit ano. Ang mga bata ay iyong mga itinatangi. Pinalaki mo sila mag-isa? Talagang hindi madali. Paano kung ganito? Papagawa ko kay Jin Xiu na mag-ayos ng trabaho para sa iyo sa kumpanya. Ito na ang pasasalamat ko sa kanilang pagsama sa akin sa lahat ng oras. Opo, Lolo. Hindi na kailangan, Amo. Masaya na ako na nagustuhan mo sila. Hindi ko talaga kailangan ng trabaho. Walang iyan. Huwag kang makonsensya. Binigyan ka lang namin ng oportunidad sa trabaho. Kung kaya mong manatiling matatag, ay nakasalalay pa rin sa iyo. Pero, Ayaw mo bang magkaroon ng mas magandang kinabukasan? Magbigay ng mas magandang kondisyon para kina Xiaobao at Xiaobei? para kina Xiaobao at Xiaobei, haharapin ko ang anumang hirap? Sige, pupunta na ako. Salamat, Guro. Sige, magpahinga ka na. Xiaobao, Xiaobei, paalam na. Magandang gabi, Lolo. Guro.
Nalaman ko na tulad ng inaakala ninyo. 6 na taon na ang nakalipas sa Hot Spring Hotel. Ang kasama ng binata sa kama ay si Miss Jiang Ning. Noong oras na iyon, pinaantok namin ang binata at si Miss Jiang ang pumasok sa kanyang silid. Naligaw ang aming mga tauhan, kaya... Si Jiang Ning ay nagtitinda talaga ng kamote? Opo. Sa mga nakaraang taon, siya ay nag-iisang nagpalaki ng 2 bata. Hindi madali iyon. Ang dugo ng pamilya Shi ay hindi dapat iwan sa labas. Ngunit dahil sa katayuan ni Jiang Ning, gusto ko siyang bigyan ng 3 buwan upang makita ang kanyang pagkatao. Kung kaya niyang magtatag ng sarili sa grupo, saka natin siya papapasukin sa pamilya Shi. Pero paano kung siya ay sakim at makasarili? Di bigyan siya ng 300 milyon at mula noon wala na siyang kinalaman sa pamilya Shi. Talagang tuso ka. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay estratehiko. Huwag mo munang sabihin iyan sa batang iyon. Sa kumpanya, alagaan mo si Jiang Ning at huwag hayaang mang-api sa kanya. Opo, Guro. Hello, ito ay esterilisado at pinainit para sa inyo. Gamitin ninyo ito ng malaya. Mami, nagsasalita ang toilet na ito. Iyan ay tinatawag na smart voice system. Mami, ang tubig na ito. Ay hindi kailangang pakuluan. Mainit na ito. Yan ay tinatawag na central heating system. Para saan ang malaking batyang ito? Yan ay tinatawag na bathtub. Marami siyang alam. Miss Jiang, paliguan natin ang mga bata. Hindi na kailangan. Nahihiya ang mga bata sa mga estranghero. Ako na ang magpapaligo. Salamat. Maligo na tayo. Ma'am? Okay ka lang ba? Okay lang. Mukhang na-spray ni Mommy ang bukong-bukong niya. Ha? Ma'am, huwag kang gumalaw. Pupunta kami para humingi ng tulong. Xiaobao, Xiaobei. Bumalik kayo agad. Ate, nandoon ang yaya. Hindi namin gusto ang yaya. Ang hinahanap namin ay ang boss, maintindihan mo ba? Oh! Boss, ikaw pala? Sobrang sakit ba? Hindi naman masyado. Hayaan mong lagyan ko ng gamot ngayon. Kung masakit pa rin bukas, kailangan na nating pumunta sa ospital. Ito ang unang pagkakataon na may nagiging napakaamo sa akin. Saan mo binili ang pulang tali na nasa pulsuhan mo? itong isa, sa totoo lang, hindi ito akin. Isinusuot ko ito na umaasang makikita doon ng may-ari at bigyan ako ng pagkakataong bayaran siya. Ang galing ng pagkakataon. Dati akong may pulang tali. Nakamukhang kamukha nito. Talaga, siya nga pala. Anong uri ng trabaho ang interesado ka? High school graduate lang ako. Ang pagtatrabaho bilang tagalinis sa grupo mo? Hindi ba ako kwalipikado? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala mag-ayos. Pasensya na. Kailangan kong sumagot ng tawag. Magpahinga ka na ng maaga. Magandang gabi, boss. Hayaan ninyong ipakilala ko sa lahat. Ito ay mula sa Departamento ng Administrasyon. Ang aming bagong kasamahan si Jiang Ning. Magandang araw sa lahat. Ako si Jiang Ning. Gayon din. Siya rin ang administrative assistant ni Mr. Shai. Tanggapin natin siya. Assistant. Manager Zhou? Nagbibiro ka ba? Paano ako magiging administrative assistant? Ito yung kaayusan ni Mr. Shi. Huwag kang mag-alala. Ha?
Assistant? High school diploma? Wala kang karanasan. Sino ka ba? Ang yabang mo? President Song? Pumayag na si Mr. Shi. Ako ang direktor ng administrasyon. Ako ang may huling salita. Malamang kamag-anak ka ng manager. Huwag mong isipin na dahil nakapasok ka sa She Group, magiging maayos na ang lahat. Sasabihin ko sa'yo, imposible. President Song. Walang silbing palamuti. Gusto niyang maging assistant ni Brother Jingchu? Hindi siya karapat-dapat. Ilipat siya sa cleaning department. Pero Simula kailan ang She Group ay tumitingin sa itsura? Hello, Mr. Shi. Jen, Hello, President Shi. Maayos ba si Jiangning? Depende sa kanyang aktwal na pagganap at sa kakayahang matuto. Hindi sa itsura. Director Song, ano sa palagay ninyo? Pero Kung naririnig ko ulit ang ganyan, Kikilos ako ayon sa alituntunin. opo. Pumunta ka sa opisina ko. Okay. gusto mong manligaw kay Brother Jingshu? Imposible. Boss, hindi ba sinabi mong magiging cleaner ako? Paano ako naging assistant mo? Natakot? Hindi. Naisip ko lang, ikaw ang nagdala sa akin. Kung hindi ako gagaling, pahihiyain kita. Huwag kang mag-alala. Magaling ka pa ngang magluto ng kamote. Kaya mong gawin ng maayos ang trabahong ito. Naniniwala ako sa'yo. Sige, susubukan ko. President, Ano yon? ang bagay na pinasuri mo sa akin, may maliit na pahiwatig na ako. Hindi ko alam kung bakit ang surveillance at record ng hotel ay nilagyan ng dayain. Dalawa lang itong larawan na nakita ko. Naaalala mo ba kung sino iyon? Boss, naghahanap ka ba ng babae? Isang taong gusto niya. Silweta lang mula sa likod. Paano ko makikilala? Pag-iisipan ko ito. Boss, alis na ako. Kung may hindi ka maintindihan, pwede mo akong tanungin ng direkta. Oh. Isumite mo ang draft bukas. Ang kanyang profile ay talagang maganda. Sipag na sipag siya, gumigising ng hating gabi araw-araw. Walang reklamo, walang panghihina, mukhang lalong lumalakas ang loob. Kumusta yung pag-aaral niya? Sabi ni Joe Xiao, mabilis siyang matuto. Alam na niya ang mga pangunahing tungkulin at napakaingat niya. Mukhang siya ay isang magandang kandidato para maging katulong. Ning, Natutulog na ba siya? Nakita mo yon? Natutulog siya? Hindi ko sinasamantala ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin sa magmaneho ka ng kotse? Oo. Jiangning, hindi ko inaasahan na talagang naglalayon ka kay Jingshu. Abangan mo. Makukuha kita. Kunin mo ito. Huwag kumilos. Ito sa Mark Ray. Pagkatapos dumating sina Xiaobao at Xiaobei, Master. Mukha kang mas bata ng ilang taon. Talaga? Oo. Sa ilang taon pa. Master, magiging bata ka muli. At baka magkaasawa ka pa. Kung tutuusin, ang sariling anak ang pinakamaputi, ngunit itinuturing mong kayamanan ng anak ng iba. Tatay, huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan. Isang lobong walang utang na loob.
Mag-ingat ka at baka ikaw pa ang makagat. Tatay, sinasabi ko ito para sa ikabubuti mo. Ang dalawang batang iyon, laging nagpapaganda at nambobola. Kung ako ang tatanungin, ang kanilang gusto ay ang iyong mga bahagi. Huwag kang magpalinlang sa kanila. Mas mabuti pang paalisin mo na sila. Sino ang mga has? Xiaobao. Xiaobei? Ano ang gusto ninyo? Huwag magatubiling sabihin sa inyong lolo, haha. Si lolo ay mag-uutos sa isang tao na bilhin ng mga ito para sa inyo kaagad. Salamat, Lolo. Oh, Dear, Miss Jiang, kagigising lang ngayon. Huwag mong sabihin na sa tingin mo ito ay iyong bahay? Hindi ba siya nagbabalak na manatili sa pamilya Shi? Pasensya na. Nakahiga ako. Si Miss Jiang ay amin pinarangalan na panauhin, kaya ano kung gusto niyang matulog ng mas matagal? May problema ba kayo dalawa dyan? Xiaobao? Xiaobei? Maglaro tayo ng laro. sige. Ano ito? Isang tigre. At ito? Isang kuneho. Xing Xiu. Ang babaeng ito ay mababa, isang nagbebenta ng kamote. Paano siya karapat-dapat pumasok sa pamilya Shi? Ang tulad niya, ang manatili rito ay nakakahiya lang. Sabi ko palayasin na lang siya. Hindi na kailangan na alalahanin mo yan, Tia. Inaalala ko lang ang ikabubuti mo. Tuloy, magpatuloy tayo. ano ito? Ito, Kompletong kailangan. pagsamahin, Ito ay ganap na hindi kailangan. Hindi mo lang pinapahalagahan ang aking mabuting intensyon. Tara na. Siya nga pala, paano ako nakauwi kagabi? Mom, kagabi dinala ka ng boss pa uwi. Nakatulog ka ng mahimbing? Oh, nakayakap ka sa leeg ng boss? Ayaw mo bitaw. Ano? Dinala ako ng boss pa uwi. Wala akong matandaan. Kaya inihiga ka ng boss sa kama? At hinawakan mo ang kamay niya, ayaw mo siya paalisin. Pasensya na. Pagod na pagod ako kamakailan, kaya mahimbing ang tulog ko. ayos lang. Apura ang kontrata ni Mr. Jiang, pumunta kay CEO Shi upang pirmahan. Naproseso mo na ba? Jiang Ning, ako ang boss mo. Nag-uutos sa'yo at nakikipagtawaran ka pa? Pumirma ka na agad kung maantala ang procurement. Kaya mo bang managot? Sige, pupunta na ako. Jiang Ning, antayin mo lang matanggal ka? Pasok. CEO Shi, may kontrata para pirmahan mo. Jiang Ning, ano bang problema mo? Ano po, CEO Song? Ano ang nangyari? Sinabi kong dalhin mo ang kontrata kay CEO Shi para pirmahan. Pero pinalitan mo ang halaga ng mag-isa. Ngayon tingnan mo, direktang nawalan ng 30 milyon ang kumpanya. Ano? 8 milyon? Wow. Ano bang nangyari kay Jiang Ning para magkamali ng ganito? Ang tanging diploma sa high school, Anrang Kitiangkowe. Sino kaya ang nag-ayos para makapasok siya? Sakit sa ulo? Ano ba ito? Pagit ang ingay, wala akong pakialam. Ang kontratang ito ay ang pinal na nilagdaang bersyon ng inyong Shi Group at ipapatupad ko ito ng ganito. 8 milyon, magbayad kayo or maghatid ng produkto o magkita tayo sa korte. Mr. Jiang, pakiusap huminahon. Si Jiang Ning ay laging maingat. Baka may nakatagong dahilan dito. Nakatagong dahilan? Wala akong pakialam sa anumang nakatagong dahilan. Magbayad na lang kayo. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Yung kontratang ito ay ibinigay sa akin mo at wala akong binago mula simula hanggang matapos. Hindi. Bakit nagbago ang halaga? Sa tingin ko ay pagkakamali mo sa operasyon, maling kontrata ang kinuha mo. Hindi ko alam. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tingnan ang surveillance footage. Akala mo ba ang kumpanya ay negosyo ng pamilya mo na pwede mong tingnan kahit kailan mo gusto? Jiang Ning, sa tingin ko sinusubukan mo lang umiwas sa responsibilidad. Sobra na ito. Siya mismo ang nagkamali. At gusto pa niyang itanggi? Tama. Ang 30 milyon ay hindi maliit na halaga. Sa mababang edukasyon mo, dapat magwalis ka na lang ng kalye. Anong pinagmamalaki mo sa She Group? Tinuturing mo kaming basurahan?
Wala akong pakialam. Dapat kang magbayad ngayon. Kung hindi, mananatili ako rito at hindi aalis. Presidente, nanonood ka pa rin. Bakit hindi mo tulungan si Miss Jiang? Ano? Nakikita mong inaapi siya at hindi mo kaya? Hindi ko gagawin yan. Siya si Jiang Ning. Hindi basta-bastang tao. Bakit ka naman sigurado na hindi niya kayanin ito? Magaling. Magaling. Lolo, bakit kayo nandito? Walang pumunta doon. Tingnan muna natin kung paano haharapin ni Jiang Ning ito. Jiang Ning, may sasabihin ka ba? Kung iginigiit ni Presidente Song na ako ang may sala, wala na akong masasabi. Ngunit gusto kong itanong kay Presidente Song, paano niyo balak itong ayusin? Nasaktan mo ang interes ng kumpanya, kaya natural lang natanggalin ka? At ang pagkawala ni Director Zhang? Pagkatapos ng lahat, kasalanan natin ito. Makikipag-usap ako kay Director Zhang para bawasan ang 30 milyong pagkawala sa 10 milyon. Ganun kalaki ang pagkakaiba? Pumayag ba si Director Zhang? 10 milyon. 10 milyon? Paano nangyari iyon? Napagkasunduan namin ito dati? 10 milyon. Para kay President Song, hindi imposible ang 10 milyon. Kaya't tapusin na natin ngayon, 10 milyon, ilipat ang pera sa akin ngayon, bukas hindi na pareho ang presyo. Gaya ng inaasahan kay President Song? Ganyang kagaling sa negosyo. Tama, kung hindi dahil kay President Song. Malaking kawalan ng aming Shi Corporation. Hindi lang malaking kawalan, mawawala rin ang aming buwanang bonus sa pagganap. Hindi tulad ng iba, na walang magawa kundi magdulot ng gulo, humahad lang sa amin. Eksakto. Ano? Wala ka nang sasabihin? Wala. Sige, kung gayon. Seguridad! Ibalot ang mga gamit ng babaeng ito agad at itapon siya sa labas. Tanggalin siya. Sobra na yan? Tigil. Hindi ba sinasabi mo lang na pinagkakatiwalaan mo siyang lutasin ito ng mag-isa? Masyadong mainipin? Hindi ako. Ikaw ay... Sandali! President Song, sigurado ka bang ayaw mong tingnan ang kontratang ito muli? Ano ang dapat makita? Naalala ko ito ng malinaw. Ito ay dagdag na 30 milyon. Sinusubukan mo bang mandaya? Ganun ba? Bakit ang kontrata ay nagpapakita ng 48 milyon lamang? Ano? Paano nangyari ito? Naalala ko ng malinaw. Ibinigay ko sa kanya ang maling kontrata. Paano ito naging tama? Ito, Ano bang nangyayari? Hindi ko alam. Hindi mo ba sinabi na mali ang halaga? pero tama ang kopya ni Jiang Ning. Kakaiba talaga. Ikaw, Ms. Song, ang mga patakaran ng kumpanya ay narito. Hindi ko maaaring ipikit ang mata. Hello, taga-legal department ka ba? Mayroon akong kontrata na gusto kong kumpirmahin sa'yo. Mr. Shi, narito ang kontrata na nangangailangan ng iyong pirma. Mula simula hanggang dulo, ang mga kontrata na ibinigay ko kay Mr. Shi ay lahat na inaprubahan ng kumpanya. Tamang mga kontrata. Ano? Ang hamak na ito ay hindi naloko. Alam ko na kaya niya ito. Sino kaya ang sobrang balisa kanina na nagpipilit na umakyat para tumulong? Dahil kaya niya itong lutasin mag-isa, nakakaramdam ako ng kaginhawaan. Siya nga pala ang hapunan ng pamilya Song sa susunod na buwan, isama si Jiang Ning. Well, ang hapunan ng pamilya Song, bakit ko dapat isama si Ning? Ito ang kagustuhan ni Grandpa. Sasabihin ko sa kanya. Si Jiang Ning ang ina ni na Xiaobao at Xiaobei at siya rin ang aking pinagpipitagan ng panauhin si Shanghai. Kahit gaano ka pa kaabala sa hinaharap, kung hindi mo maprotektahan si Jiang Ning, huwag ka nang umuwi. Opo, Lolo. Gangsong, Hindi mo pa nababasa ang kontrata? Paano ka nakatitiyak na ang halaga rito ay tiyak na mali? Baka naman ang ibinigay mo sa akin nung una ay maling kontrata? Gangsong, paano ninyo nalaman na mali ang halagang ito? Kailangan pa bang itanong? Tiyak na may taong sinadya na sirain si Ning. ikaw. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi totoo yan. Ikaw ba ang nasa likod nito?
Wala itong kinalaman sa akin. Wala akong alam. Ito ay si Gang Song. Sabi siya na mali ang halaga. Kung gusto mong sisihin, hanapin mo siya. Ano mong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ikaw ang nagsabi sa akin na mali ang halaga, kaya pumunta ako para harapin si Jiang Ning. Huwag mo akong sisihin. Uy, Kahit na Kailangan kong isisi sa kanya. para makalaya ako. hoy, Song Shenshen. Walang hiya kang tao. Noong una, ikaw ang nagsabi sa akin na gusto mong alisin siya. Sinabi mo na pag-aral, ibibigay mo sa akin ang 20 milyon. Kaya sumama ako sa iyo. O paano mo nagawa ito? Ikaw? Diyos ko, sinadya ito ni Geng Song. Bakit niya gustong siraan si Jiang Ning? Ang sama. Wala itong kinalaman sa akin. Ito ay sariling gawain ng inyong She Group. Kayo na ang umayos nito. Pangulong Jiang, saan ka pupunta? Assistant Chen, may mga gagawin ako sa bahay. Ako... Anong pagmamadali? Pumunta muna sa istasyon ng pulis para uminom ng tsaa. Tapos umuwi na. Wala akong kinalaman dito. Hello, Presidente Xi. Jing Xiu, hindi ito kasalanan ko. Siya ang may kasalanan, Presidente Jiang. Siya ang gumawa. Song Shenzhen ay hayagang lumabag sa mga regulasyon ng kumpanya. Pababa ng iyong sahod at posisyon. Magulat sa Logistics Department. Jing Xiu, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Wala akong ginawang mali. Si Jiang Ning yan. Magsabi ka pa ng isang salita at sisante ka na. Si Jiang Ning ay mapagpakumbaba, maingat, at umiwas sa malaking pagkalugi para sa kumpanya. Siya ay na-promote ng maaga bilang gantimpala. Na-promote? Na-promote talaga ako. Ano? Hindi ka masaya? Mabilis na pasalamatan si Presidente Xi. Masaya. Salamat, Presidente Xi. Patuloy akong magtatrabaho ng mabuti. Jiang Ning, binabati kita. Oh, ang galing mo. Na-promote ka sa loob ng mahigit 1 buwan. Jiang Ning, Hintayin mo lang ako. Yung ang kabatang master ay bumalik. Kung sana lang sila ay tunay na pamilya, magiging maganda. Boss, bumalik ka na. Gusto mo ng mansanas? Magsisimula na ang plano ng kapatid. Boss, Mami, may sinehan sa bahay. Manood tayo ng sine, okay? Xiaobao, Xiaobei. Napakaabala ng boss. Sasama si Mami sa inyo, okay? Okay, Paano mo nalaman? Matagal nang hindi nanonood ng pelikula ang boss. Manood tayo ng pelikula. Mabait talaga siya. Kung sana, siya talaga ang ama ng mga bata. Mom, napakalaki ng sinehan sa bahay ng boss. Ma'am, kapag lumaki ako, bibilhan kita ng villa at sinehan. Salamat, Xiaobei. Pero bakit kailangan nating umupo ng ganito? Hindi mo ba gustong magkatabi? Gusto mong magpalit? Hindi, huwag na. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pagkakataon sina nanay at boss na magka-develop ng feelings. Nanay, magsisimula na ang pelikula. Nanay, ano ang problema? Kuya, kapag naghahalikan ng mga matatanda, bawal manood ang mga bata. Wala pa akong pagkakataong magtanong sa'yo, saan napunta ang ama ni na Xiaobao at Xiaobei? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Umalis ba siya nang walang paalam? Hindi. Ako at siya ay isang aksidente. Siguro, ayaw niyang managot. Kaya hindi ko rin siya hinanap. Pwede ba niyang gawin yon? Ang cute ni na Xiaobao at Xiaobei, natutunaw ang puso ko. Dapat mas gusto pa niya sila, ngunit ginawa niya ang mga bagay na irresponsable. Ang sama niyang tao, hayop, buwisit. Hindi ko siya sinisisi. Kung wala siya, hindi ba okay naman tayo?
Ayaw mo siyang hanapin. Hindi ko gagawin. Sa loob ng 3 buwan, alis ako kasama sina Xiaobao at Xiaobei. Kaya kong kumita para buhayin sila. Baka subukan ko. Xiaobei, halika rito. Ikaw ang pinakamalakas na babae na nakilala ko. Uy, nung huli kang may hinahanap sa opisina, hinahanap mo ba ang may-ari ng pulang string na ito? Oo. Babae? Oo. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang itsura niya. Hindi pa nga kami magkakilala. Gusto ko lang siyang ayusin. Yan lang. Jiangning, ano ang iniisip mo? Siya ang boss? Siya ang tagapagmana ng pamilya Shi. Hindi siya isang taong maaaring pangarapin mo. Boss! Unang beses ko sa isang event na ganito. Sa sandali, paano kung mapahiya kita? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Wow. Sa tabi ni President Xi. Anak ng aling pamilya yon. Talagang maganda siya. Ito ang unang beses na nagdala si President Xi ng babaeng kasama sa isang pampublikong event. Maaring siya ang fiancé ni President Xi? Tumahimik ka. Mahal ako ni Jingxiu. Ako ang fiancé niya. Oh, Miss Song. Malapit nang mawasak ang pangarap mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi alam ni Miss Song. Ang babaeng ito ay nagngangalang Jiangning at mayroon siyang 2 magagandang anak at walang hiyang lumipat sa tirahan ng Xi. Ano? Boss, gusto kong pumunta sa banyo. Sige. Ano ang sinabi mo? Jiangning, itong hamak, talagang nakatira sa mansyon ng Xi. Oh, Miss Song. Ang 2 batang dinala niya ay nagpapasaya sa matandang lalaki. Malinaw na Sila ay naghahabol sa kayamanan ng aming pamilya Xie. Sa kasamaang palad, maliit lang ang aming impluensya, kaya hindi kami makapagsalita ng marami. Pero ang lapit ay isang bentahe. Ang babaeng demonyong si Jiangning. Kung mahuli niya si Jingxiu, wala kang pagkakataon. Isang nagbebenta ng kamote. Gusto niya akong lampasan? Wisit. Hindi pwede. Wisit, alam kong may masama kang balak. Binalaan kita. San ngayon? Lumipat ka na sa bahay ni Jingxiu. Song Zhenzhen, intindihin mo ito. Ang matandang maestro ang nagpapahintulot sa atin na manirahan sa tirahan ng Xi. Kung gusto mong umalis, hindi ka papayagan ng matandang maestro. Sa tingin mo gusto mo lang akitin si Jingxiu? Baliw ka ba? Kung aalis ako o hindi, wala kang pakialam. Ikaw? Ipapakita ko sa'yo ngayon din. Kung pakialam ko ba yun o hindi. Shenzhen. Shenzhen. Ayos ka lang ba? Mom, Dad, itong buwisit na ito. Itinulak ako at sinaktan. Ayos ka lang ba? Salamat sa damit, boss. Anong nangyari? Etong batang babae, Mukhang katulad ko nung bata pa ako. Sino ka? Bakit mo... Itinulak ng walang dahilan ng anak ko? Hindi ko itinulak ang anak mo. Siya ang unang gustong manakit sa akin. Kaya hinadlangan ko lang siya. Kung wala kang ginawang mali, bakit kanya sasaktan? Sa tingin ko karapat-dapat ang mapasan. Ikaw? Chairman Song, ayon sa'yo, ang pagbagsak ng anak mo ay kasalanan niya. Karapat-dapat siyang mahulog. Ikaw? Mom! Dad, itong visit na ito, ang pangalan niya ay Jiangning. Siya ang nagpababa sa akin ng ranggo at nakatira pa rin siya sa tirahan ng Xi. Walang kwentang tao. Hintayin mo si Itay na ipaghiganti ka. Si Yoshi, ang pamilya mong Xi, ay dapat napakasalan ng amin, di ba? Dala mo ang babaeng ito. Para guluhin ang okasyon ng pamilyang Song namin. Paano na lang ang mukha namin? Oh, Jingxiu, sinabi rin ng matandang Panginoon kanina, pag-usapan natin ang kasunduan sa kasal.
Kasunduan sa kasal? May balak lang si Lolo at hindi pa ito pinal. Ikaw, Bakit hindi ako makapagdala ng babaeng kasama? Bukod dito, kung marbang magkaalyansa ang dalawang pamilya, ay hindi pa napagpasyahan. Anong ibig mong sabihin? Jingxiu, sinusubukan mo bang sirain ang kasunduan? Jingxiu, handa ka bang talikuran ang matagal ng ugnayan? sa pagitan ng Shi at Song para sa hamak na ito, nagpapalaki ka, nagsasadlang ako ng katotohanan. Hamak, anong uri ng gayuma ang ibinigay mo kay Jingxiu na ipinagtatanggol kanya ng husto? Kung hindi kita turuan ng leksyon ngayon, hindi ako si Song. Chairman Song, kung hindi mo mapigilan ang anak mong babae, hindi ako mag-iisip na pumalit sa'yo. Ikaw. Si Jingxiu, sobra ka na. Jensen, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti ka ni nanay at tatay. Anong katarungan ang mahahanap? Kung ayaw na sa akin ni Jingxiu, ang hamak na iyon ay magpapakasal sa pamilyang Shi. Wala akong pakialam. Gusto ko siyang palabasin sa pamilyang Shi. Hayaan siyang mamatay. Jensen, huwag pag-usapan ng kamatayan. Tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Bakit ka umiiyak? Akala mo ba sa pag-iyak ay babalik si Jingxiu? Tatay, may plano ka ba? Hintayin natin na mag-propose ang pamilya Shi ng alyansa. Gaano katagal iyon? Ang tanging paraan ngayon ay gawing tiyak ang kasunduan. Sa ganitong paraan, maaari kang maging si Mrs. Shi ng ligtas. Magpalit ka muna ng damit dito. Pupunta ako at alagaan ang mga bisita. Sige. Sir, ito ang alak na in-order ninyo. Sir. Lasing ka ba? Hayaan mo akong ihatid ka sa isang silid para magpahinga. Sir, lasing ka. Sir, saluhin mo siya agad. Mga damit. Ang mga damit ng boss. Nakalimutan kong ibalik sa kanya. Boss! Nasaan na ba siya? Tara, Tingnan doon. Boss, ano ang problema? Hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Dinrug nila ako. Dinrug? Hahanap ako ng doktor para sa'yo ngayon din? Hintayin mo ako? Boss, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ning, Ayos lang ba? Ang pamilyar na pakiramdam?
Ito ay... Kagabi tayo, Kagabi ay panaginip lamang. Boss, lasing ka. Wala din akong maalala. Tama na. Tama na? Boss, alam kong hindi mo sinasadya. Hindi ko kailangan mong panagutan. Talaga? Mabait ang pamilya siya sa akin. Mabait din ang matandang amo. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako nakapasok sa She Group. Paano ko siya sasaktan? Hindi ko kailangan panagutan. Ayos lang talaga. Huwag kang mag-alala. Pero gusto kong managot. Ha? Tara na. Umuwi ka sa akin. Ano, magpapakasal ka? Sa isang tindero ng kamote, isang probinsyano na may 2 anak. Jingshu, baliw ka ba? Tama ba ang narinig ko? Ang boss? Gusto akong pakasalan? Ikaw, anong problema mo? Bigla-bigla. Bakit biglang kasal? Lolo, hindi pa ako naging ganito katino. Gusto kong pakasalan si Ning at siya lang ang pananagutan ko. Jingshu. Huwag kang malinlang. Ang ilang babae, sa labas, mabait sa'yo. Pero sa totoo lang, Ang habol nila ay ang pamilya Shi. Huwag kang magpadaya. Isang tindero gustong pumasok sa pamilya Shi. Panaginip lang. Ako ang gustong pakasalan si Ning. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Bakit mo siya idinadamay? Mabuti ang intensyon namin para sa iyo. Ang kasal sa pamilya Song ay nasa harapan natin. At bigla kang naakit. Ng isang tindero sa kalye? Hindi ba ito paghampas sa mukha ng pamilya Shi? Tama. Sa halip na pakasalan ang tagapagmanang Song, pakakasalan mo ito? Kahit isang hangal ay hindi pipiliin iyon. Tama na. Gamit na. Pantayan mo ang iyong bibig. Oh, tatay. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa pamilya Shi. Isipin mo. Tiang Ning, kung siya ay magpakasal na may 2 anak, hindi ba siya makikipitan sa pamilya Shi? Paano kung sa huli, agawin niya ang ari-arian ng Shi? Pagkatapos ang Shi Group ay magpapalit ng pangalan. Tiyak na hindi maganda ang 2 batang iyon. Tatay, huwag kang magpaloko. Tumahimik ka. Sina Xiaobao at Xiaobei ay aking mga kayamanan. Sino man ang maglakas loob na sabihin na hindi sila ay maaaring umalis sa pamilya Shi. Tatay, ako ang iyong tunay na anak. Bakit ka nakikipanig sa mga tagalabas? Ang kasal na ito? Ay hindi ko sinasang-ayunan. Tia, Ang aking kasal ay wala sa iyong pakialam. Ikaw? Jinxu, Hindi ka ba natatakot na mawalan ng mukha at makipag-away sa pamilya Song? Ako ang CEO ng She Group. Sino ang maglalakas loob na ipahiya ako? Ang alam ko lang ay gusto kong pakasalan si Ning at desidido na ako. Ang tigas ng ulo mo. Oy, Jingxiu, mayroon ka bang nakalimutan? Kung pakakasalan mo si Jiang Ning? Ano naman ang... Mangyayari sa babaeng yun? Tama. Hindi ba't hinahanap mo ang babaeng iyon sa simula pa lang? Wala ka bang balak na panagutan siya? Ang babaeng iyon ba ang gusto ng ating boss? Jingxiu, alam kong may dahilan ka para pakasalan si Jiang Ning, ngunit walang kasalanan ng babaeng iyon. Paano mo matitiis na siya ay magdusa? Paano kung sa lahat ng mga tao na ito, hinahanap ka rin niya? Boss, dahil may taong gusto mo, dapat mong yakapin siya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala sa akin. Ning, alam ko ang pagkakaiba ng pagkakasala and pag-ibig. Ikaw lang ang gusto ko. Kahit na mahanap ko siya, babayaran ko lang siya. Yun ay hiwalay na bagay sa pagpapakasal sa iyo. Lolo, nagdesisyon na ako. Ano ba talaga ang iniisip mo? Mabuti nga si Jiang Ning. Ngunit ang kasal ay panghabambuhay. hindi pa tapos ang pagsusuri, hindi tayo maaaring magmadali ng konklusyon. Hintayin natin ito. Bakit? Tama na. Hindi mo ba ako papakinggan? Sige. Xiaobao at Xiaobei ay magigising na mula sa kanilang tulog. Tigilan na natin ito.
Ingat, tatay. Lolo. Ano ang nangyayari? Ang matanda ay hindi talaga tumanggi. Hindi maaaring Pumayag na talaga siya sa kasal, hindi ba? Ang matandang iyon ay tumatanda na, mas mahirap na hulaan ang kanyang iniisip. Pero ano? Pero kung uupo lang ako at walang gagawin, magiging tapos na yon. Kaya, Kailangan nating mag-isip ng paraan. Nasaan si Ning? Sabi ni Miss Jiang, mula ngayon siya na lang ang pumunta sa kumpanya at hindi nasasama sa iyo, sir. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Boss, aalis na ako papunta sa trabaho. Hindi na kita abalahin? Salamat sa itan, Bragama. Sinisikap ba niyang lumayo sa akin? Ning, hindi mo kailangang maging masyadong maunawain. Ano ang tinitingnan mo? Magmaneho ka. Magandang umaga, President Xi. Magandang umaga. Nagdala ako sa iyo ng almusal. Gusto mo ba? President Xi, may mga gagawin ako. Mauna na ako. Oh, Neng, sa wakas nahanap na kita. Ma'am, bakit ka nandito? Oh, ikaw ang anak ko? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Oh, saka, nahanap ko ang ama ni Xiaobao. Hat Xiaobei. Oh, nakarating ka na? Nagtatrabaho sa napakagandang lugar. Mataas ang sahod, di ba? Si ma'am ay nalulugi kamakailan. Pahiramin mo ba ako ng pera? Mom? Oh, Mom. Nasa trabaho ako. Oh, tingnan mo. Hindi ito lugar para mag-usap. Pumunta tayo doon. Mom, totoo ba? Nahanap mo ang ama ni Xiaobao at Xiaobei? Talaga, ako ang mom mo. Magsisinungaling ba ako sa'yo? Shohai, pumasok ka dali. Ma'am, tinatawag mo ba ako? Siya ang ama ni Xiaobao at Xiaobei. Pang Sihai. Siya, 6 na taon na ang nakalipas sa hotel ding iyon. Sinabi niya, nahanda siyang magbigay sa pamilya mo ng 300,000 na bride price. At pakasalan ka. Si Ningning, di ba? Ang ganda mo talaga. Ikaw ba talaga ang ama ni na Xiaobao at Xiaobei? Siyempre, totoo. Sa mga nakaraang taon, pinabayaan kita, babawi ako sa'yo. Bitawan mo ako. Makatitiyak kayong lahat. Anong ginagawa mo? Kaya pala may manliligaw ka na. Jiang Ning, habang niloloko mo si Jingshu, nakikipagkita ka ng palihim sa ibang lalaki. Napakawalang hiya mo. Anong akala mo sa Xi Group? Isang lugar para pumulot ng mayayamang lalaki. Walang hiya. Anong nangyayari? Bakit siya kamukha ng... Yumaong asawa ko? At parang pamilyar pa siya sa akin. Sino ka ba? Sino ka ba? At naglakas loob kang magsalita ng ganyan sa panganay na anak ng Song Group? Panganay na anak ng Song Group? Ako si Fang Sihai. Ikinagagalak kitang makilala. Baka siya ang anak ng pamilya Song? Jiang Ning, sa tingin ko dapat na lang kang mag-resign, umuwi ng maaga at mag-asawa para hindi ka na mapahiya rito. Tama iyan? Mag-anak ka pa habang bata ka? Mas alamin mo ang iyong lugar. Tungkol naman sa'yo? Huwag mo nang guluhin si Mr. Xi. Siya ay para kay Miss Song. Tara na, Ningning. Oh, sige, umuwi na tayo at kumuha ng marriage certificate. Mabuti ka sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nay, ibibigay mo ba ang iyong anak na babae sa akin? Pakitunguhan kita. Anong ginagawa mo? Sino ka? Tiyan mo. Itapon sila. Opo. Eto. Hoy, anong ginagawa mo? Lumabas. Sino ka ba para mangialam? Ito ang anak ko. Anak ko, anak mo siya pero itutulak mo siya sa apoy? Shen Mo, paalisin sila. Itawan mo ako. Umalis. Ningning, tandaan mong i-check ang mensahe mo. Hihintayin kita sa restaurant. Dapat pumunta ka. Lumabas. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gasgas lang ito. Jingxiu? Jiang Ning, masamang tao. Niloloko ka niya. Dumating sa kumpanya ang kabilang lalaki niya. Halatang niloloko ka lang niya. Dumudugo ka. Tawag mo rito ay maliit na sugat. Pumunta tayo sa opisina. Jingxiu? Jiang Ning, teka lang. Hindi ko ito pababayaan.
Boss, ako na ang gumawa. Huwag kang gumalaw. Talaga bang makikipagkita ka sa tinatawag na tunay na ama ni na Xiaobao at Xiaobei at pakakasalan mo siya? Hindi. Pero kung talaga siyang ama, ni na Xiaobao at Xiaobei, ang tunay na ama, susubukan kong makisama sa kanya. Pagkatapos makasama siya at magpakasal para bigyan ng tahanan sina Xiaobao at Xiaobei? boss, Huwag mo akong tawagin boss. Ayaw kong maging boss mo. pero ito ang pinakamagandang resulta, di ba? Alam ko, pinakasalan mo lang ako para may pananagutan. Ang ating mga estado ay napakalayo. Hindi kita pinakasalan dahil sa pananagutan. Nick, nakikiusap ako, huwag kang umalis. Wag, ha? Presidente, naalis na siya. Aalis na ako. Pasensya na. Nawalan ako ng kontrol kanina. Kalayaan mo ang makipagkita sa sino mang gusto mo. Hindi ako dapat makialam. Ayos lang. Alis na ako. Presidente, Sinabi ko na bibigyan ko siya ng kalayaan. Pero, maghahapunan din ako. Hindi naman yun magiging problema, di ba? Alamin ang kinaroroonan ni Miss Jiang ngayong gabi. Kung saang restaurant siya kumakain, at sabihin mo sa akin kaagad. Umalis ka na. naunawaan. Gagawin ko ito kaagad. Gagawin ko ito kaagad. Bakit hindi na lang direktang tanungin si Miss Jiang? Ang mga lalaking umiibig ay hindi gumagana ng maayos ang kanilang utak. Ang presidente ay napakalayo. Malamang hindi niya marinig ang sinasabi nila. Maghanap ng taong marunong magbasa ng labi. Oo. Maghanap ako ng karayom sa dayami para sa iyo ngayon. Mr. Fang, ang medical report na hiniling kong dalhin mo, dinala mo ba? Oh, syempre dinala ko. Pero ang bagay na iyon ay hindi gaanong kapakipakinabang. Kung gusto mong malaman kung magaling ba ako sa kama, personal kitang masasagot. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huwag mag-alala. Kaya kong ilang beses sa isang gabi, walang problema. Ang dati kong kasintahan, ang dating-dati kong kasintahan, at ang dating-dati-dati, at dating-dati-dati-dati, ay lahat ay nasiyahan sa akin. Nag-asawa ka na? Siyempre hindi. Paano ako mabubuhay ng walang babae? Pero huwag mag-alala. Patay na silang lahat. Simula ngayon, mamuhay tayong maayos ng magkasama. Lahat patay? Paano sila namatay? Namatay sila sa sakit. Pero ang dati kong kasintahan ay hindi. Siya ay pinugbog hanggang mamatay. Dahil sa aking mga utang sa sugal. Sugalero ka rin ba? Haha. Huwag kang mainggit sa akin. Noong nanalo ako sa mesa. Talagang gwapo ako. Pero simula ngayon, hindi mo na kailangang magtrabaho. Dito ka lang sa bahay at bigyan mo ako ng isang lalaking anak. Kaya kong suportahan kayong lahat. Hindi ko kaya. Ayaw kong mamatay ng maaga. Ano ba ang sinasabi mo? Wala, Mr. Fang. Pwede ko bang makuha ang medical report ngayon? Sige, heto na. Hindi ikaw ang ama ni na Xiaobao at Xiaobei? Hindi ikaw ang ama ni na Xiaobao at Xiaobei? Ha? Ningning, ano bang sinasabi mo? Tumigil ka. Type O ka, type A ako. Na hindi tayo maaring magkaroon ng anak na may type AB na dugo. Nagsinungaling ka sa akin. Gusto mo ang medical report ko? Para malaman ang blood type ko. Pero matalino ka. Ano ngayon? Pero kailangan mo pa rin sumama sa akin ng masunurin. Huwag kang mag-alala, aalagaan kitang mabuti. Bitawan mo ako! Sumama ka sa akin. Pakawalan mo ako! Saan mo? Eto. Dalhin mo siya sa istasyon ng pulis at tiyakin mong mabulok siya sa kulungan. Oo.
Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ano ang ginagawa mo rito? Napadaan lang ako at nakita ko ito kaya ano ang nangyayari? Hoshihai. Hindi siya ang ama ni na Xiaobao at Xiaobei. Talaga? Oo. Alam ko nang hindi siya karapat-dapat maging ama. Pero hindi ba siya ang dinala ng nanay mo? Paano siya magiging peke? Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Sagutin mo. Bilisan mo at sagutin. Hello, Ningning. Hello, Mama? Peke si Fang Sihai. Hindi siya ang ama ni Xiaobao. At ni Xiaobei. Anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Hindi mo ba dinala ang lalaking iyon dito? Siya mismo ang nakahanap sa akin. Sabi niya hinahanap ka niya sa mga taong iyon. At sabi niya gusto niyang panagutan. Ang dalawang bata? Ako? Hindi ako masyadong nag-isip at dinala ko siya sa'yo. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga tao simula ngayon. Oo. Oh, teka. Ningning. Hindi ko pa nakikita si Xiaobao at si Xiaobei ng matagal na panahon. Maari mo ba silang ibalik? Sige. Ginawa ko na ang sinabi mo. Nangako ka na hindi mo sasaktan sina Xiaobao at Xiaobei. Magsalita ka. Si Jiangning at ang ama ng mga bata. Saan sila nagkakilala? Dahil hindi pumayag ang peke, Hahanapin ko ang totoo. Saka titingnan ko kung paano siya makapapasok sa pamilya Shi. 6 na taon na ang nakalipas sa isang hot spring hotel sa Fengyue Resort. Hot Spring Hotel. Hindi ba iyon ang hotel kung saan nagstay si Jinsu? Maaring Nang gabing iyon, ang babaeng kasama ni Jingsu. Si Jiangning ba? Kaya pala kakaiba ang ugali ni Dad. tiyak na nakita niya ang ulat ng DNA test. At nalaman na ang dalawang bata ay may lahing Shi. Naglalaro siya sa atin. Ang ari-arian ba ng pamilya siya talagang ibibigay sa dalawang batang iyon? Kung ibibigay o hindi, ako ang may huling salita. May plano ka? Jiangning. Nag-uwi ng mga bata, di ba? Kung gayon, Basta't nasa akin ang dalawang bata, wala siyang choice kundi sumunod. Mom, na-miss ko si Lola. Ako rin. Okay lang. Makikita natin si Lola sa lalong madaling panahon. Xiaobao, Xiaobei? Ay naku, sino ang nagmamaneho? Bilis habulin ng kotse. Mom, ang tanga ng dalawang tiyuhin na yon. Hindi naman tanga ang mga tiyuhin. Si Mom ang pinakamatalino. Hello? Ning, nakarating ka na ba? Hindi pa. May maliit na insidente sa daan. Kinidnap sina Xiaobao at Xiaobei. Ako, Ano? Kinidnap sina Xiaobao at Xiaobei? Huwag kang magpanik. Hahanapin ko sila sa buong lungsod ngayon. Uy. Bakit sila biglang nagbaba ng tawag? hindi pa ako tapos magsalita. Uy, Mom. Ningning, umalis na ang kanilang mga tao. Sa wakas masasabi ko na sa'yo, huwag kang umuwi kahit ano pa man. Mom, may alam ka ba? Wala akong alam kahit ano. Binantaan nila ako. Tama. May sinabi rin sila tungkol sa 6 na taon na ang nakalipas. 6 na taon na ang nakalipas? Ano? Noong araw na nalasing ka ng mga maniningil ng utang At tumakas papunta sa Hot Spring Hotel ng Fengyue Mountain Resort. Narinig ko silang sinabi. Ano ang pangalan ng taong kasama mo? Shinchu. Ikaw, ano? Sinabi nila na sina Xiaobao at Xiaobei ay mga anak ni Jinshu. Ano ang sinabi mo? Sina Xiaobao at Xiaobei ay dinukot. Oo. Ginoo. Lolo. Ginoo, okay ka lang ba? Lolo, anong nangyari? Hanapin mo sila
tiyakin ng kanilang kaligtasan nang walang anumang pagkakamali. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Dapat. Lolo, naiintindihan ko. Hindi. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko sinabi sa iyo, sila ay iyong sariling dugo at laman. Ano ang sinabi mo? 6 na taon na ang nakalipas. Ang babaeng nasa Hot Spring Hotel ay si Jiang Ning. Siya ang hinahanap mo. Alam ko lang matapos makita ang paternity test, dapat mong tiyakin ang kaligtasan ng mga bata. Lolo, naiintindihan ko. Agad na harangin ang lahat ng trapiko sa lungsod at gamitin ang lahat ng resources para mahanap sina Xiaobao at Xiaobei. Sa loob ng 10 minuto, Gusto kong malaman ng lahat. Presidente, sigurado ka bang tinukot ang young master at young miss? ano ang ibig mong sabihin? Nakita ko na si Miss Jiang ay nagmamaneho kasama sina Xiaobao at Xiaobei patungo sa pamilya Shi. Sige, naiintindihan ko. Ning, pasensya na. Ngayon ko lang nalaman na ang hinahanap ko ay ikaw. Ako rin ay nalaman lang. Jingshu, salamat. Ikaw pala. Papakasalan mo ba ako? Meron ba akong option na hindi ka pakasalan? Hindi. Hindi sa pamamagitan ng pinto, hindi sa pamamagitan ng bintana. Tatay, ikaw ba talaga ang aming tatay? Oo. Xiaobao, Xiaobei, pasensya na. Dati, hindi man lang alam ni tatay na meron kayo. Papabayaan ko iyon. Gagawin ko ang lahat para bayaran ka. Oh. Jingshu? Ano ang tawag sa'yo ng dalawang batang ito? Tatay? Jingshu. Dapat ikaw ay pakasalan si Zhen. Paano mo? Maaring ampunin ang 2 batang ito bilang iyo? Hindi ka ba natatakot na pagkawanan ka ng mga tao? Oh, Jingshu. Pumunta kami ngayon. Upang pag-usapan ang kasunduan ng kasal sa pagitan ng aming mga pamilya. Sa pagiging malabo mo, paano namin pagkakatiwala ang ibigay ang aming anak na babae? Sa iyo. Si Mrs. Song, ang Song Chen na ito, ay talaga bang anak niya? Talagang nakatadhana tayo. Hindi lang tayo nanatili sa iisang ospital. Ang 2 bata ay may parehong takdang araw at pareho silang babae. Oh, Ang mga damit na ito, isa para sa iyo, isa para sa akin. Kapag isinilang ang mga sanggol, bihisan natin sila. Oh, napakaganda. Salamat. Mrs. Song, pagdating ng panahon, bibihisan ko ang aking munting ningning dito. ang taong ito ay pamilyar. Parang nakita ko na siya dati. Hindi na kailangan ng kasunduan ng kasal. Jingsu, ano ang ibig mong sabihin? Binatang Panginoon. Matandang Panginoon, tinatawag kayo. Nag-aalala siya sa mga bata, kaya pumasok ka muna. Halika, pumasok tayo sa loob at mag-usap. Nandito na ang matandang Panginoon. Lolo sa tuhod. Lolo sa tuhod. Mahal ko. Buti naman at ligtas kayo. Kung hindi, ang mga matatandang butong ito ay naiwan na rito. Lolo sa tuhod, okay lang kami. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, manatili ka sa tabi ng lolo sa tuhod at huwag kang pupunta kahit saan. Narinig mo ba ako? Opo! Ihatid sila pababa para magpahinga. Sabihan ng kusina na magluto ng masarap. Asikasuhin sila ng mabuti. Opo, amom. Ano ang nangyayari? Hindi mo ba sinabi na tagumpay ang plano? Anong tagumpay? Tita, bakit ka tumigil sa pagsasalita? Wala. Nag-aalala rin ako sa kaligtasan ng 2 bata. Hindi inaasahan na sila'y agad na nasagip. Di ba? Swerte. Nahuli na ba ang mga kidnapper?
Nagpadala si Lolo ng mga tao para hulihin sila. Paano nila nagawang galawin ang pamilya Shiko? Kapag nahuli, dalhin sila rito? Gusto kong makita kung sino ang may ganang loob. May gagawin kami. Mag-usap muna kayo. Matandang amo? Ang yaman ng pamilyang ito. Matandang amo, ano ba talaga ang nangyayari? Yung dalawang bata kanina, Kanino ba talaga sila mga anak? Sila ay mga anak ko at nining. Imposible. Jingzhu. Gaano mo nakatagal kilala si Jiangning? Paano ka nagkaroon ng mga malalaking anak na ganito? Para makasama siya, magsasabi ka ng kahit anong kasinungalingan, kahit ano. Jingxiu, Dapat ay pakasalan mo si Zhenzhen. paano ka makakasama sa ibang babae? Paano naman ang ibang babae? Ang ningning ko ay maganda at masipag. Bakit hindi siya maaaring makasama siyang Master Shi? Sinasabi mo bang anak mo siya? Mrs. Song, matagal na tayong hindi nagkita. Sino ka? Naalala ko. Ikaw si Jiang Fang. Noong panahong iyon, kaming dalawa ay nanganak ng sabay sa ospital. ang dalawa nating anak, Ay ipinanganak pa sa parehong araw. Mrs. Song, ang mga damit na ibinigay mo kay Ningning, itinatago ko pa rin. Ma'am, kilala mo ba si Mrs. Song? Oo, kilala ko. ang ipanganak sa parehong araw, kasama ang kawawang ito. Langit, marunong ka talagang manghiya sa akin. Anong nangyayari? Bakit ang anak na babae ni Jiang Fang Ay kamukha ko. at si Zhenzhen? Imposible. Tiyak na nagkakamali ako. Tiyak. Sige. Ngayon tayo ay narito upang talakayin ang kasal ni Zhenzhen. Bakit binabanggit pa ang lahat ng iyon? Old Master, Bagaman dati, ang kasal sa pagitan ng ating mga pamilya ay hindi natuloy. ngunit napag-usapan natin ang isang alyansa. Ang iyong pamilyang siya yung hindi dapat. Saktan si Zhenzhen. Lolo, sinabi ko, sa buhay na ito, sining lang ang pakakakasalan ko. Siya yung 6 na taon na ang nakalilipas. At siya pa rin ngayon? Gusto mo bang si Xiaobao at si Xiaobei ay walang ina? Mula pa noong sinaunang panahon, maraming kaso na pinanatili ang bata at itinakwil ang ina. Sa mayayamang pamilya, normal lang ang magkaroon ng 2 anak sa labas. Tanggap din namin yon. Oo, kung ang 2 bastos na yon, ibig kong sabihin mga bata, ay kay Jingxiu, ay ituturing ko sila. Parang sarili ko. Lolo, isang tindero ng kamote at isang binibini mula sa mayamang pamilya. Alam mo kung alin ang pipiliin, di ba? Lolo, kung pipilitin mo akong pakasalan ang ibang babae, kailangan kong putulin ang ugnayan sa pamilyang Shi. Ikaw. Sobra ka na talaga. Anong problema mo? Nawalan ka ng dila. Sumang-ayon tayong pumunta at ipaglaban ang katarungan para kay Zhenzhen. Bakit hindi ka nagsasalita? Natulala ako. Pasensya na. Kailangan kong pumunta sa banyo. Ikaw, walang kwentang babae. Pupunta rin ako sa banyo. Masyado talaga siyang kamukha ni bumili ako ng 2 damit na ito. isa para sa iyo, isa para sa akin. Kapag ipinanganak na ang mga sanggol, isuot natin sa kanila. Sandali, sa oras na iyon, Ang 2 bata ay nakasuot. Magkaparehong damit. paano kung napagpalit sila ng nurse? Imposible, imposible. Madam Song, okay ka lang ba? Pero paano kung totoo? Paano kung napagpalit ang anak ko? Hindi lumaki kasama ang kanyang mga magulang. At laging gumagala? Ayos lang ako, nahilo lang ako. Salamat, Jiangning. Walang anuman. Huy, sandali. Jiangning, kumusta ka naman sa lahat ng mga tao na ito? Kahit hindi mayaman ang pamilya ko, namatay agad ang aking ama. Napakabait naman sa akin ng aking ina. Salamat sa iyong pag-aalala.
Gaya ng sinabi ko, ang pamilya Song ay hindi pa nakikipag-alyansa sa pamilya Shi, hindi kailanman, hindi ngayon, at hindi kailanman. Para sa isang kaawa-awang tindero sa kalye, isusuko mo ang aming pamilya Song, Jingxiu? Hindi ka ba natatakot na ang iba ay ituro ang kanilang daliri sa'yo? Kaya huwag kang mag-alala, Tio Song. Ikaw! Ay, pero ngayong nabanggit mo, kailangan kitang pasalamatan, Tio Song. Kung hindi mo ako nilasing, hindi ko mapapakasalan. Sining ng ganun kabilis. Sinasabi ko sa iyo, gusto akong pabayaan ng pamilya Shi, hindi papayag ang pamilya Song. Dapat ituloy ang kasal na ito. Matandang guro. Ano ang iniisip mo? Tungkol sa bagay na ito, kailangan ko itong pag-isipan. Lolo. Matandang guro. Tama na. Maghintay pa ng ilang araw. Pagkatapos ay makikita natin. Tapos na. Pagod na ako. Jiangning, hintayin mo lang. Jensen, huwag ka ring magalit. Mabulag ka sana. Mga walang kwentang basura. Ang tapang mong hawakan ako. Sa mga kamay mong iyan? Kahit ang paghawak sa akin ay marumi. Ma'am, okay ka lang ba? Ayos lang ako, ayos lang. Sana imahinasyon ko lang iyon. Sining ay anak ko. Sining na nga. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko si Mrs. Song. Hoy, teka. Jiangning, kumusta ka sa mga nakaraang taon? Bakit mo siya iniisip? Wala. Bakit kising ka pa? Sa oras na ito, may hindi pa ako nagagawa. Ano iyon? Ano at ang ginagawa mo? Huwag mong hayaang marinig tayo ng bata. Nung dumating ako, ang bata ay natutulog na sa kwarto ng panauhin. Ning bukas ay merong isang bagay na dapat nating gawin. Ano? Malalaman mo bukas. Jingxiu. Bakit mo ako dinala rito? Upang magpakasal, Ngunit hindi pa pumapayag ang matandang guro. Paano kung gusto kanyang pakasalan? Si Miss Song? Hindi ba ito bahagyang hindi nararapat? ako ang nagpapasya sa aking kasal. Ning, Pumapayag ka ba? Tara na. Pinabati ko kayong dalawa. Maligayang bagong kasal. Diyos ko, kasal na talaga ako. Parang hindi totoo. Lumapit kayo, tumingin sa camera. Sige. Maligayang pagsasama, mahal ko. Maligayang pagsasama. Wow, nakikita ko ba ito ng tama? Si CEO Shi ay may hawak na kamay ni Jiangning. Ang laking balita. Kumuha na sila ng marriage certificate. Ang Shi Group ay may paibahay na naman. May bahay? Mahusay ang pagganap ng lahat ngayong quarter. Ipagpatuloy ang magandang trabaho sa susunod na quarter. Finance Department, mag-ulat. Opo. Ang pananalapi ngayong quarter, Wait, Mahal? pwedeng kumuha ako ng tubig? Mahal? Diyos ko. Si Assistant Jiang pala ang asawa ng boss. Hahaha, Diyos ko. Pumasok sa trabaho at na-featurean ng dog food. Ang sakit ng puso. Ano? Sa kumpanya. Tawagin mo akong Assistant Jiang. Sige, mahal. Iniship ko sila. Ang sweet nito. Namatay ako. Hindi ako susuko. Titingnan natin. Uy, Jingxiu. Nagpakasal na tayo? Hindi magagalit si Lolo, di ba? Huwag kang mag-alala. Nandito ako, walang mangyayari. Mom, Dad, maligayang kasal. Naway mahaba at masaya ang inyong pagsasama at magkaanak agad. Salamat mga sweeties. Lolo, nakapagparehistro na ako ng kasal kay Ning. Pakiusap, tanggihan mo ang pamilya Song para sa akin. Tungkol naman sa pamilya Song,
mangyaring tanggihan mo sila para sa akin. Ikaw, Bastos, ganyang kalaking bagay? At basta mo na lang ginawa ng padalos-dalos. Sa tingin mo, karapat-dapat ka kay Jiangning? Akala ko hindi ka sasang-ayon. Sinabi ko bang hindi ako sang-ayon? Nang araw na yon, naroon ang pamilya Song. Kung direktang tumanggi ako, lahat ay mapapahiya. Nag-iisip ako ng perpektong plano. Sino ba namang mag-aakala na magiging masyado kang maagap at diretso ka agad kumuha ng lisensya kasama si Jiangning? Ganun pala yon. Salamat, Lolo. Palitan mo na ang address mo. Salamat, Lolo. Haha, oh. Haha, halika rito. Dalhin mo ang mga ito. Ito ang regalo ng pamilya Shi para sa kasalan. 6 na mamahaling sasakyan? 10 villa at 68 million na cash. Hindi na kailangan, Lolo. Masyado ito. Ako, Ibinigay mo sa pamilya Shi si Xiaobao at Xiaobei. Karapat-dapat ka dito. Mula ngayon, pamilya na tayo. Huwag kang mahiya. Tanggapin mo na lang. kung gayon, salamat, Lolo. Haha, pwede ka nang umalis. Tatay, nababaliw ka na ba? Gumastos ng ganyan kalaki para pakasalan ang isang nagtitinda ng kamote. Hindi ka pa nahihiya? Nahihiya akong lumabas. Manahimik kayong lahat. Mula nang yun, Si Jiangning ay manugang na babae ng pamilya Shi. Kung sino man ang maglakas loob na magsabi ng masama tungkol sa kanya, hindi ko ito palalampasin. CEO, nahuli na ang mga kidnapper. Dadalhin ba natin sila? Katiwala. Dalhin mo sila rito. Gusto kong makita kung sino ang napakasama ng loob. Halika, dalhin sila rito. Sabihin mo kung sino ang nagutos sa iyo. Sabihin mo kung sino ang nagutos sa iyo. Binibigyan kita ng pagkakataon, magsalita. Kung ayaw mo pa rin magsalita, isasama kita sa pulisya. Naisip mo na ba? Kapag may mga salitang nabitawan, may mga bagay na hindi na sa'yo. Naintindihan mo ba? Para sa pera, namin kinidnap ang 2 bata. Walang nagutos sa amin. Oo, walang nagutos. Ganun ba? Sina Xiaobao at Xiaobei ay nakatira sa pamilya She. Walang tagalabas ang nakakaalam nito. Kung walang nagsabi sa iyo, paano mo nalaman? Magtapat ka na. Sa New Year's Eve banquet, namin nakita na mahal ng matanda ang 2 bata, kaya naisip namin ang masamang ideya. Oo. Winga. Nay. Paano ka nakarating dito? At may dala pang manok? Ang manok na ito ay masustansya. Espesyal kung dinala para sa matanda. Ha, napakabuti mo naman. Salamat. Dumating ako dahil nakita ko ang post sa Moments. Dahil may kasal na kayo, kailan ang handaan? Malapit na, Nay. Mabuti naman. Ikaw. Ikaw ang kumidnap sa akin. Paano ka nandito? Matanda sila iyan. Sila iyan. Pinilit nila akong dayain ng mga bata para umuwi at sa kanila kinidnap. Hindi kita kilala dati at hindi ko alam ang gusto mo. Ngayon alam ko na. Ayaw mo ng anak ko ay ikasal sa pamilya Shi. Nagsasalita ka ng walang katuturan. Nagsasalita ka ng walang katuturan. Tatay, ikaw, hamak na tao, maglakas loob kang gumawa ng kaguluhan sa pamilya Shi. Mga gwardiya, itapon ninyo siya. Nandito pa ako? Kaya ano ang gusto mong gawin? Jingxiu, natatakot lang ako na maloko ka. Ang hamak na tao, madaling magsinungaling. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi ko kilala ang taong ito. Ito ay paninirang puri. Tama. Ang paninirang puri ay maaring makapagpakulong sa iyo. Sa tingin ko, dapat nating tigilan ang pagsasayang ng salita sa kanya. Arestuhin siya at dalhin sa istasyon ng pulis. Mga gwardiya. Sige. Laging nag-uusap tungkol sa pag-aresto. Ngayon ay lipunan ng batas. Dapat tayong sumunod sa mga patakaran. Tatay, ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng pamilya Shi. Ang mga taong ito ay walang hangganan pagdating sa pera. Nabulag ka na nila. Ikaw, napakawalang hiya mo. May ideya ako. Anong ideya? Ang kotse na dinala ko pabalik ay pag-aari ng 2 kidnapper. Ang dashcam sa loob ay dapat may ebidensya. Ang talino mo. Chenmo? Presidente. Pumunta ka sa kotse ng mabilis at kunin ang dashcam. Ipadala mo sa akin ang video. Opo.
Ano ang gagawin? Bakit magpanik? Hindi nga natin alam kung may ebidensya sila. Bukod pa rito, ako ay anak ng pamilya Shi. Kahit na si tatay ay may kinikilingan. Ano bang magagawa niya sa akin? Presidente, naipadala na ang video sa iyong telepono. 3 milyon? Gagawin mo ba o hindi? 4 na milyon. Kukunin lang naman ang 2 bata, di ba? Kunin niyo muna ang mga tao. Kakausapin ko ang walang kwentang si Jiang Ning. Kung hindi siya magpapakasal sa pamilya Shi, Ibabalik ko sa kanya ang mga bata. Kung tumanggi siya, Hintayin niyang makuha ang bangkay ng mga anak niya. Ano ang masasabi mo ngayon? tatay, gawa-gawa lang ito. Siguradong peke ito. Paano ko sasabihin ng ganyan? Ano? Mas pinagkakatiwalaan mo pa ang mga estranghero kaysa sa amin? Sobra ka na. Paano mo nagawa saktan ng mga bata? Hindi ka pa rin naamin? Siya. Ang naguros namin, nakidnapin sila at sinabing bibigyan niya kami ng pera. Oo, sila yon. Ikaw, ano pa bang masasabi mo? Tatay, ginawa ko ito para sa pamilya Shi. Paano magpapakasal ang pamilya Shi sa isang tindero sa kalye? baka ang 2 batang ito Ay anak ng ibang lalaki. Tama, ang paternity test ay maaaring peke rin. Para sa pamilya Shi, pwedeng mang-kidnap ng hayagan? Para sa pamilya Shi, pwedeng umupa ng peking lalaki para umarte? Tama ba yon? Anong ibig mong sabihin? Umamin na si Fang Sihai. Sinabi niya na ikaw ang nagpagawa sa kanya na magpanggap na ako para lokohin si Ning. Dahil umabot na tayo dito, hindi ko na kailangang magpanggap pa. Oo, ako ang gumawa ng lahat ng ito. Ano ngayon? Kung hindi naging bias ang matandang iyon, gagawin ko pa ito? Ikaw, Kahit na plano ko ang pagdukot, Kahit na umupa ako ng mga artista, ano ngayon? ako ang panganay na anak ng pamilyang Shi. sige, tumawag ka ng pulis at ipaaresto mo ako. Sa tingin ko, ang pamilya Shi mo ay hindi kayang mawalan ng mukha. Sige, halika at arestuin mo ako. Ikaw na hamak. matapos mong gawin ng ganito, Sa tingin mo papayag ako? mga guwardiya, dakpin ang 2 bastardong ito at ipadala sila sa ibang bansa. Hindi sila papayagang bumalik nang wala ang aking pahintulot. Opo, sir. Tatay, hindi mo ito magagawa, tatay. Umalis. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Ako na ang lalakad mag-isa. Shen Mo, ipadala silang 2 sa istasyon ng pulis. Pagkatapos ng investigasyon, harapin ito ayon sa gusto mo. Opo, sir? Tara na. Ning, May sasabihin sa'yo si nanay. pwede ka bang lumabas saglit? Nanay, bakit ka nag-aatubili? Bakit hindi mo na lang sabihin? Hindi ko rin alam. Siya nga pala. Naalala mo ba si Mrs. Song nung nakaraan? Ibig mong sabihin ay ang ina ni Song Zhenzhen? Oo. Tinawagan niya ako kahapon. Sabi niya gusto kanyang imbitahin sa bahay ng mga Song. Marahil, Upang linawin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ni Song Shenzhen, pumayag ka bang pumunta? Ang problema mo, inimbita mo pa yung hampas lupa na si Jiang Ning, hindi siya karapat-dapat. Paano siya karapat-dapat na pumasok sa pamilya Song natin? Rama, ano ba ang iniisip mo? Ako, Hindi. Hindi pa lumalabas ang resulta ng pagsusuri. Paano kung mali lang ang hinala? Sa tingin ko lang, ang mga pamilya Shi at Song, Kung patuloy ang hidwaan, hindi ito solusyon. Kaya inimbitahan ko sila sa bahay natin para linawin ang lahat. Wala akong sasabihin sa kanya. Hintayin mo lang siyang dumating. Tingnan mo kung paano ko siya haharapin. Pinangahasang bubuliin ang anak ko. Pagsisihin ko siya. Si tatay pa rin ang pinakamabuti sa akin. Tama na. Ngayon sila ay mga bisita. Kung kayo 2 ay magpapatuloy na walang pakundangan at gagawa ng hindi maganda, huwag ninyo akong sisihin kung maging walang awa ako. Nababaliw ba si nanay? Paano siya pumanig sa hampas lupang iyon? Huwag kang mag-alala, nandito si tatay. Pagpapatuloy ka ni tatay. Kung ayaw mong pumunta ngayon, uwi na lang tayo. Sinabi ni nanay na ang mga unang damit na isinuot ko
ay ibinigay ni Mrs. Song. Dahil sa kabutihang ito, kailangan kong pumunta. Sasama ako sa'yo. Narito na kami. Ikaw ba si Tia Jiang? Nung ipinanganak ang bata, nakita kita sa ospital, inalagaan mo si Miss Song. Oo. Mrs. Song, nandito ka na. Pumasok kayo. Tuloy po kayo. Hampas lupa, ninakaw mo ang Jingshu ko, at ngayon nangahas kang pumunta sa bahay ko. Ang tapang mo talaga. Jen, magsalita ka ng maayos. Tita Jiang, anong problema mo? Bakit hindi ka man lang marunong magbuhos ng chai? Natatakot lang si Tita Jiang sa masasamang tao. Gusto mo ng tsaa? Ako na mismo ang maglalagay para sa iyo. Jen, ano bang nangyayari sa'yo? Song Jen, baliw ka ba? Kailan ako naging yo? Kung hindi dahil sa batang ito, kakanselahin mo ba ang kasunduan? Sasabihin ko sa iyo, hindi ko kayo pagpapalain. Sana ang hamak na ito ng Jiangning ay mamatay na agad. Ang walang katwiran. Dahil hindi tayo tinatanggap ng pamilya Song, umalis na tayo. Hoy, sandali. Basang-basa ang damit ni Miss Jiang. Paano kung magpalit ka muna bago umalis? Kung hindi, magkakasakit ka. Hindi maganda yon. Nanay? Magpalit ka at umalis. Salamat, Mrs. Song. Hoy, sundan mo ako. Birthmark. So meron talagang birthmark. Imposible. Talagang imposible ito. Oy ate, bakit nawala ang birthmark sa kanang balikat? Ng batang ito? Birthmark? Hindi ko maalala na may birthmark ang anak ko sa balikat. Baka nagkamali ako ng tanda. Mrs. Song, anong problema? Wala. Lumabas na tayo. Madam, may nagpadala nito na nagsabing dapat itong ibigay sa iyo ng personal. Narito na. Sa wakas dumating ngayong araw. Ihatid mo muna si Miss Jiang palabas. Susunod ako mamaya. Opo. Siya nga pala. Tawagin din ang amo, okay? Dito po, dadaan kayo. Diyos ko, huwag kang maglaro. Si Jen ay aking anak na babae. Sana ito ay isang ilusyon lamang. Si Jiangning ay aking anak na babae. Si Jiangning ay talagang aking anak na babae. Si Jen ay hindi. Si Jiangning ang tunay kong anak na babae. Anong problema mo? Binitawan mo si Jiangning? Naghihintay akong turuan siya ng leksyon. Ikaw, Bakit ka umiiyak? Hindi ba sa tingin mo? Na si Jiangning ay kamukha ko noong bata pa ako? Paano naging posible iyon? Ang ibig mong sabihin, Si Jiangning ay ating tunay na anak? Sa tingin ko rin imposible yon. Pero totoo ang lahat. Imposible. Talagang imposible. Ang hamak na nagtitinda ng patatas. Paanong siya ay maaring mali ang ulat? Maaring mali ang ulat? Imposible. Pinabantayan ito ng mga tauhan ko. Walang maaaring pagkakamali. Kung may pagkakamali, iisa lang ang posibilidad. Nasa kapanganakan, nagsuot sila ng parehong damit at may nagpalit sa kanila. Paano naging posible iyon? Siya nga pala, si Tita Jiang ang nag-aalaga kay Jen. Baka may alam siya? Tatawagin ko siya ngayon. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? ako ang gumawa. Palihim kong pinalitan ng iyong anak, ng anak ni Jiang Fang. Nasiyahan ka na ba ngayon? Bakit mo ginawa ito? Bakit bilang tao, may damit kayo at may pagkain, samantalang ako'y isang mababang utusan? Gusto ko lang pahirapan ka. Hayaan mong matikman mo rin ang pait namin, mga mahihirap. Buwisit, mabuti ang pakikitungo sa iyo ng pamilya Song. Paano mo nagawa ang ganong bagay? Mahigit 20 taon. Itinago mo ito sa amin. Pinaghiwalay mo ako at ang aking anak sa mahabang panahon.
Lahat ito ay ganti. Haha, ganti. Naiintindihan mo ba? Ihatid ang buwisit na ito sa istasyon ng pulis. Pababayaran ko sa kanya ang dugo. Opo. Ganti-ganti. So hindi ako ang binibini ng pamilya Song? Si Jiang Ning ang. Kaya ako ang nagbebenta ng kamote sa tindahan. Jiang Ning? Kung hindi dahil sa'yo, lahat ito ay akin. Hindi mo maaaring kunin ang lahat sa akin. Jen, saan ka pupunta? Nako, hindi narinig ni Zhen yon, hindi ba? Jensen. Si Mrs. Song ay talagang mabait. Noong una gusto kitang hayaang gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Sino ang mag-aakala? Okay lang, isipin mo na lang na isang biyahe para mag-relax. Sandali, may sasagutin akong tawag. Jiang Ning, hintayin mo lang. Papatayin kita ngayon din. Ning! Okay ka ba? Ayos lang ako. Jiang Ning, okay ka ba? Jinx you. Okay ka ba? Nay. Sinaktan mo ako? Ano kung ginawa ko? Buhay na tao yon. Muntik ka nang pumatay ng tao. Zhen, sobra kang nagpabigo sa akin. Dahil karapat-dapat siyang mamatay. Kung hindi dahil kay Jiang Ning, ako pa rin sana ang tagapagmana ng Song. At si Jingshu ay akin. Kasalanan lahat ni Jiang Ning. Inagaw niya lahat sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pero hindi mo masisisi si Ning. Noong ipinanganak ka, Napalitan ka sa ospital. Inosente rin siya. biktima rin siya. Madam Song, ano pong sinasabi ninyo? Ning. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng Song. Ako ang tunay mong ina. Ano? Ano? Ning, patawad. Neng, humihingi ako ng tawad sa mga sinabi ko dati. Ako, hindi alam kung bakit naging ganito. Imposible, hindi ito maaari. Paano nangyari ito? Nay, tatay, pareho niyo ba akong itatakwil? Jen, kahit hindi ka tunay na anak ni tatay, anak ka pa rin niya. Si Jiang Ning, balak niyo ba siyang ibalik? Sasabihin ko sa inyo. Ang pamilyang Song ay pwedeng magkaroon lang ng isang anak na babae. Jen, paano mo masasabi yan? Ning, ikaw. Tama na. Ang bagay na ito ay napakasindak. Hindi mo ito maipaliwanag ngayon. Pahupain mo muna siya. Mag-uusap tayo mamaya. Sino si Song Jen? Ako. May tumawag sa pulis dahil sa gulo at tangkang pagpatay. Sumama ka sa amin. Sino ang tumawag sa pulis? Ako? Kailangan mong bayaran ang iyong mga ginawa. Pag-isipan mo itong mabuti. Jiang Ning, panalo ka. Dahil sa ugali niya, hindi siya magbabago kung hindi matututo. Madam Song, ang pagpapalayo sa iyong anak ay parang pagpatay sa kanya. Lampas na ang takdang araw. Bakit hindi pa dumarating ang sanggol? Mahal, hindi mo pwedeng madaliin ang mga bagay na ito. Oo, hindi pwedeng madaliin. Dahan-dahan lang. Anong problema? Hindi tama. Sa tingin ko, nanganganak na ako. Ano, nanganganak na? Ning, okay ka lang ba? Ma'am, masakit ba? Magkakaroon ba kami ng baby na lalaki o babae? Ma'am, sinusuportahan ka namin. Ano pang hinihintay mo? Dalhin siya agad sa ospital. Tama, bilis. Haha, ang galing. Magkakaroon na naman ako ng apo sa tuhod. Ang ganda ng panahon ngayon. Parang pabuti ng pabuti ang buhay.